Nako mga lords, may kumakalat ngayon na si Yusik Cabral daw ay nasa Europe. Kaya pala walang burol. Well, kung sasabihin natin, kung iintindihin po natin yung kanyang sinasabi, no? Wala nga naman talagang burol. 'Di ba? Bakit walang burol? Dapat man lang makita ng publiko yung pagmumukha ng isang magnanakaw na maalam na, 'di ba? Pumanaw na sa mundong ibabaw, pero wala po tayong makita na ito ay binurol. Kayo po ba, yung mga nanonood sa atin, may nakita po ba kayo sa TikTok, Facebook, YouTube na ito ay binurol? Meron po ba? Di ba wala? Oh, buti pa nga si Kung Akop eh. Di ba? Binurol po talaga. Yun po yung totoong namatay. Ako'y naniniwala ako doon na namatay talaga. Pero itong si Cabral po, 50-50 po. Walang burol. Di ba? Dapat nga malaman ng taong bayan na kung saan yung burol or kahit sabihin na lang sa publiko na ito yung burol niya. Kahit di na sabihin kung saan. Di ba? Basta may mga pictures lang na patunay na ito nga ay binurol. Pero wala po eh. Kasi nagdududa po ang taong bayan. Di ba? So dahil nakita daw nila sa Europe itong si Cabral, namataan daw sa Europe, no? Naispatan daw sa Europe. Baka naman isisin nyo ngayon sa Pangulo. Alam naman natin itong mga ganitong klaseng kulangon. Ganitong klaseng mga siraulong DDS. Diba? Ididikit agad nila yan kay PBBM na pinatakas yan. Oh, diba? Mga bobo nga eh. Oh, tuloy natin. Wala na, di ba? Pinatakas na nila. Oh, sabi ko na nga ba eh. Diba? Narinig nyo? Pinatakas na nila. So yun po yung kanilang mga pangtangang pambobola. Mabubolan yung mga tanga lang. 'Di ba? Pero ang taong bayan hindi nyo mabubola kailanman. At walang kabaong, tama si Prudencio. Oh, walang kabaong. 'Di ba? May kabaong ba? Wala. May burol ba? Wala. Oh, diba? Ito pa, tuloy natin. Pinatahimik na nila. Kasi sabi pa nga ni Congressman Miao, di ba, sabi niya na ang Cabral Files ay tumutukoy sa mga Marcos, meaning, di ba? Mali. Ang Cabral Files ay tumutukoy kay Pulong. Dahil ang kinanta, ang isiniwalat ni Cabral ay itong si Pulong. Si 51 billion. Tanga-tanga talaga nitong kutong lupang inutil na to eh, no? Di nag-iisip, di ba? Alam naman natin si Pulong talaga yung si 51 billion yung laman nung Cabral Files. Isa sa laman. At alam ko marami pa yan. Puro mga DDS yan. Diba? Naniniwala ako dyan. Isa sa laman ay etong si Pulong. Bakit nyo isisingit ngayon kay Presidente? Kakapal naman ang mukha ng mga ito. Sarap pagbatok-batokan yung utak eh, no? Bypass natin yung bungo. Walang hiya ka. Meaning, malalaman na ang mastermind dito lahat ay ang Marcos administration or si BBM. Hindi pa po nakulong yan, sabi niya. O diba? Ang mastermind daw si Pangulong Bongbong Marcos. Ang galing. Ang galing ng putang inang to. Ay, sorry. Sorry naman. Nakapagmura lang, diba? Ayoko magmura. Magbabago na sana ako eh. Diba? Ang hirap. Ang hirap. So, magbabago na sana ako pero dahil nandito to, sarap murahin eh. Ay, naku po. Patuloy pa natin. Tapusin natin yung video niya. Ang galing-galing talaga ng setup nyo eh, no? Ang galing-galing ng strategy nyo. Patay kunwari. Tapos kailan yan mabubuhay? Kailan yan mabubuhay? Daig pa si Jesus Christ eh, no? May resurrection. Ito
bago kayo magsalita sa social media, kailangan meron kayong mga ebidensya na hawak. Okay? Kailangan may hawak-hawak kayong ebidensya na talagang pag sinabi nyo ang mastermind niyan, si Pangulong Bongbong Marcos, patunayan nyo, di ba? Labasan nyo ng resibo. Labasan nyo ng ebidensya. Meron ba kayo nun? Oh, wala. Wala, di ba? Oh, paano maniniwala ang taong bayan dyan kung puro laway-laway lang yung kapital nyo? Pero pag mga DDS, automatic, mga tanga yan eh. Maniniwala yan sa inyo. Oh, di ba? Ay, naku po. Kaya, wag kami. Hindi kami tulad nyo ng mga DDS. Kami may utak kami. Kayo may utak, pero hindi nyo ginagamit. Gamunggo na nga lang, hindi nyo pa ginagamit. Oh, di ba? Tama naman si ballpoint man eh. Ito, karugtong to. Idugtong natin to. Itong about dito kay Cabral. Okay. So, ang naglabas po pala nitong issue about dito kay Cabral is itong si Jason sa itong sarap tanggalan ng ipin eh, no? Itong si Jason sa pala. So, pag si Jason sa po ang nagbalita or naglabas sa social media, maniwala po kayo sa akin. Fake news po yan. Automatic fake news po yan. Yung sinasabing nasa Europe, automatic po fake news. Pero, kung titingnan natin, wala nga naman burol talaga. Diba? Magdududa pa rin tayo na mukhang buhay pa nga. Kasi walang burol. Pero yung sasabing nasa Europe, imposible po yun. Diba? Hindi po ako maniniwala dyan. Hindi ako basta-basta maniniwala. Pero kung makikiramdam po ako sa sarili ko, feeling ko buhay pa, ganun. Diba? Parang buhay pa. Pero yung sasabihin nandun sa Europe, sabi ko nga, mga DDS na lang yung maniniwala dyan kay Jason sa. Diba? Pero paganahin po natin yung isipan natin. Yung mga theory natin, paganahin natin. Diba? Paganahin po natin yan. Kasi sabi ko nga sa inyo, lahat po, pag ang artista namatay, binuburol, makikita ng publiko, pag ang isang kontraktor namatay, ibabalita yan, and then makikita kung saan binurol. At makikita yung burol, may kabaong kumpleto, di ba? Pero itong si Cabral, invisible po yung kabaong nito. Hindi po natin mahagilap. Pakinggan po natin. Pakinggan po natin to. Yusek Cabral, nakita sa Europe. Ano ba ito? Patay na nga na, tapos nandun pa sa Europe. Okay, pakinggan natin si Mr. Jason Sa. Insurance na ni Cabral that if something happens to her, merong maglalabas or ito ang kanyang, anong tawag dyan, ito yung parang alas ni Cabral. Pakinggan niyo yung fake news nagsasalita si Jason Sa. Kaya nga hindi siya magalaw-galaw. Kaya iba-ibang kwento, merong inihulog, merong ibang nakita. Ngayon may mga lumalabas naman that she was spotted in Europe, no? I don't know whether in conference with Saltico or with Secretary Bistison, who was reported yesterday to be in Paris. Sapagat ito ang insurance na ni Cabral that if something happens to her, merong maglalabas or ito ang kanyang, anong tawag dyan, ito yung parang alas ni Cabral. Kaya nga hindi siya magalaw-galaw. Kaya iba-ibang kwento, merong inihulog, merong ibang nakita. Ngayon may mga lumalabas naman that she was spotted in Europe, no? I don't know whether in conference with Saltico or with Secretary Bistison, who was reported You don't know pala eh. Tanga-tanga talaga. in Paris. Sapagat ito ang So, ito, nakaka-intrigang balita. Again, these are all speculations, ano? Wala pa rin katotohanan. Walang katotohanan yun. Yung bangkay na autopsy, kaya lang, ang PNP, Kasi, magdududa ka talaga kasi yung kanyang partner ni Cabral, ayaw siyang ipa-autopsy nung una. Bakit pero? Kasi hiwain pa daw yung katawan. Diba? So, kung paghalu-haluin po natin yan, walang burol. Hindi natin nakita kung saan binurol. Tapos ayaw ipa-autopsy. So, nakakaduda yun. Diba? nagsabi kaagad na kay Yusek Cabral ngayon. Kaya lang, may nabasa kong post na kumu-question, ba't napakabilis ang pagkuha ng DNA? Mga 2 days lang, tapos na. Samantala, sabi ng mga doktor, it normally takes 2 weeks bago makuha. So, ang DNA, 2 days lang meron na.
Possible po ba 'yon? Sino po yung expert diyan about sa pagkuha ng DNA? So, kayo po ba ay maniniwala na posible 'yon, 2 araw lang? 'Di ba? Kasi ang alam ko sa Rapid Tulfo nga inaabot sila ng mahigit 2 linggo yata bago lumabas yung DNA result, 'di ba? Pero bakit 2 araw lang? Kuha yung DNA testing. Samantalang dito sa pag-DNA testing kay Cabral is 2 days lang. Kaya sabi ng doktor na yan ang kanyang trabaho. Pwede ba sabihin nyo sa amin saan kayo nagpa-DNA testing para dyan na rin kami? Kasi napakabilis. So may question sa DNA. Kaya hindi mo maalis talaga yung duda-duda. Ako nga, duda ko dahil bakit si Jose Cabral na sinabi niya na earlier na may fear of heights siya. Takot siya sa mga ganyan bangin. Bakit doon siya mag-standby? Di ba? Kahina-hinalay. Anyway, yung Cabral files na yon, nakakuha si Senator Ping Lacson ng kanyang kopya galing mismo sa abogado ni Jose Cabral. Kasi kwento ni Senator Ping And times Mac1 shoutout po. na nag-usap sila ni Jose Cabral bago siya namatay kasi parang gusto niyang magtestigo sa Blue Ribbon Committee hearing tungkol sa SARO, yung Special Allotment Release Order. Yun po, napaka-importanting dokumento yun. At handang magtestigo daw si Jose Cabral, kailang sa unang usapan handang magtestigo, mamaya nagbabago-bago ang isip. Kaya sabi ni Senator Lacson na sa pag-usap nila sa abogado, bigyan lang muna nila ng enough space si Jose Cabral na mag-reflect kung anong talagang desisyon niya, hanggang hindi na lang natuloy yung pagtestigo niya dahil may nangyari na sa kanya. So, ano ba yung pagkamatay niya? Disgrasya ba? Nadulas? Posibleng madulas. Imposibleng doon siya mag-standby dahil takot siya may phobia siya sa heights. Nung nadisgrasya po itong Cabral na to, gulat tayo itong si Pulong biglang magbibiyahe. Ano sa tingin nyo? Anong mga theory nyo dito mga pre? Paki-comment nga para mapagdugtong-dugtong natin yung inyong mga pagtanaw sa usapin na to mga pre. And comment down below para naman po mabasa natin kung ano yung inyong mga suggestions, yung inyong mga reaction, 'di ba? So, ayan So, hindi pa rin tayo sure kung ano nga ba yung katotohanan. Pero yung mga sinasabi ni G-Zone sa mga pre, wala pong katotohanan yun. 'Di ba? Fake news po yun. Kumbaga, puro po kasinungalingan yun. Alain mo, nasa Europe daw. So, wag po tayo magpapaniwala dyan kaya Jason sa mga pre. Doon pa rin tayo, no? Mag-abang-abang pa rin tayo sa kung ano yung magiging update, no? Sa mga susunod na araw. Ayan. Ayan sa hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel. Huwag kalimutang kalimbangin yan. Sa buhatan niya ni Pulong, sabi ni Norman Corpus. Ayan huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe mga pre para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Ayan. So, next topic po tayo. Ayan So, sino po ba yung isusunod natin?